Sa ibang balita, nagpupuya sa galit ang mga kaanak ng minasaker na pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nananawagan sila sa dalawang iba pang suspect na sumuko na rin. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, narito unang balita ni Victoria Tula. Victoria. Igan, posibleng sa July 6 daw ilibing ang pamilyang minasaker dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kagabi ay dumating pa ang ilang kaanak ng mga biktima. Hinding-hindi raw mapapatawad ng panganay na anak ni Auring Dizon ang walang awang pagpatay sa kanyang ina, sa kapatid na si Estrella at mga pamangkin na sina Donnie, Ella at Dexter Jr. Kagabi, nakaluwas ng San Jose del Monte, Bulacan mula Davao si Glory Dizon. Hindi raw niya maipaliwanag ang sakit na pinagdaraanan dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Karumal-dumal na pinatay ang mga biktima noong Martes ng umaga sa loob ng kanilang bahay sa Northridge Royal Subdivision. Kahapon ay inamin ng 26 na taong gulang na si Carmelino Ibanez, isang kapitbahay na kasama siya sa mga pumatay sa pamilya. Nakainom at nakabatak daw siya kaya niya nagawa ang krimen. Isang alias Ingo at alias Tony rin daw ang kasabwat niya. Humingi ng tawad si Ibanez sa mga kaanak ng mga biktima. Pero sabi ni Glory, kailanman ay hindi niya ito matatanggap. Sabi niya na trip-trip lang daw. Hindi pwede yun. Dapat kung ano ang ginawa niya sa pamilya ko, dapat mas higit pa doon ang gagawin sa kanya. Dapat dapat ibitay talaga yun siya. Hindi yung parang sorry, hingi. Mapagmahal at mabait daw sina Estrella. Dapat nga raw ay magkakaroon sila ng reunion sa Davao ngayong Disyembre dahil matagal nang hindi nakauuwi roon si Estrella. Pero hindi na mangyayari ito. Panawagan ni Glory sa iba pang nasa likod ng krimen. Kung sino man kayo, sumuko na kayo, maawa kayo sa... Kung ano man ginawa niyo sa pamilya ko, makonsensya kayo. Kasabay nito, tiniyak ng pulisya na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon kahit na huli na si Ibanez. Pero hindi pa raw maituturing na suspect sina alias Tony at Ingo. Kahit maraming ebidensya raw na nakuha sa crime scene at sa bahay ni Ibanez, kabilang ang dugo, semen samples, salawal at iba pa, wala pa raw silang ebidensyang nakukuha na magdidiin sa kanya at tutukoy sa kung ilan ba talaga ang salarin. I cannot take those statements from him, from the suspect, as parang katotohanan, as gospel truth. Hindi po natin makonsider po yun. Yun lang po ay magiging reference natin at titingnan po natin or it could be panglito para ma-divert po yung ating direction. Hindi po ito stable yung utak at this point. May ibang leads pa raw na sinusundan ang mga pulis. Hindi po ganun kadali para masabi natin na case solved. Hindi po ganun kadali makakuha ng evidence that will stand in court. Igan, sa ngayon ay marami pang kaanak mula Davao at Cagayan ang hinihintay para makapagdesisyon kung kailan na ba talaga yung pinal na petsa ng libing ng mga biktima. Igan? Maraming salamat, Victoria Tula.